Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan lang ho natin itong si VP Inday Sara Duterte na kung saan, alam nyo naman pag sinabing VP Inday Sara Duterte, bukod sa may isip nating Vice President ito ng Republika ng Pilipinas, may isip at maaalala rin ho natin pag sinabing VP Inday Sara Duterte, mga numero ng pera maaalala mo din. Mga pera mga numero ng pera, milyon-milyon na aalala mo rito na kung saan hindi natin alam kung nakarating ho talaga sa mga tamang katulad nga nung bilyon-bilyong humpondo na kung saan binigyan ng budget ng gobyerno yung Nutriban niya. Na kung saan hindi alam kung yung bilyon-bilyon na yun talagang naipamahagi sa mga estudyante dahil yung iba raw doon hindi na napamahagi dahil may uod, may mga ana, may mga insekto na yung mga pagkain na yun, so nasayang. Tapos yung mga pondo pa ng kung saan may mga kukumpunihing eskwelahan, mga kung ano-ano man na kung saan hindi ho na-target yung mismong dapat doon sa pondong gagalawin. Halimbawa, 300 eskwelahan dapat ang kukumpunuhin. Ang nakumpuni, 2 lang. Example lang yun. So, asan yung mga pera? Kung hindi naman na-target yung mismong dami ng eskwelahan na dapat kumpunuhin, saan napunta? Alam na. Diba? Basahin lang natin to. Nakatakdang tukoy ng Kamara kung natanggap ng mga confidential na benepisyaryo ng pondo ni Sara ang pera. Tiyakin ng House of Representatives kung ang mga individual na nakalista sa ilalim ng confidential fund disbursements ni Vice President Sara Duterte ay talagang natanggap ng mga pampublikong pondo, lalo na ang mga hindi pa napaplag bilang katahang-isip. Ay totoo na ng 670 pangalan mula sa Office of the Vice President o VP at 272 mula sa Department of Education DepEd na may kabuang 942 na pangalan. Kinumpirma ng Philippine Statistics. Sinabi ng House Deputy Majority Leader Paulo Ortega B na ang verification effort tututukan sa 670 pangalan mula sa Office of the Vice President. 272 mula sa Department of Education DepEd ay mula sa kabuang 942 na pangalan na konfirmang Philippine Statistics Authority or PSA. So we will do our own mini investigation, but this matter is already at the same committee level so we can make the necessary request. Ortega who represent La Union said. Ang hakbang na ito ay kasunod na naunang paghahayag na ang malaking bilang ng mga pangalang nakalista bilang sa mga natanggap ay walang opisyal na talaan. Kapanganakan, kasal o kamatayan. 1,322 sa 1,992 sa OBP at 405 sa 677 sa DepEd. Sipin niyo yun. 192 na pangalan. Ang peke 1,322 sa OBP yon. Sa DepEd naman 677, ang peke 405. Sus Mariosep. Nauna rito siniwala din ni Manila Representative Joel Chua, Chairman of House of Representatives on Good Government and Public Accountability, Blue Ribbon, na 405 sa 677 na pangalan na nakalista sa bilang benepisyaryo sa confidential funds ng DepEd sa ilalim ng Duterte ay walang birth record. Isang malinaw na indikasyon na gawa-gawa umano ang mga pangalan. Binigyan din ni Ortega ang kahalagahan ng pagkumpirma kung ang mga individual na tinukoy ng PSA ay tunay na umiiral at nakatanggap ng mga naibigay na pondo.
magandang malaman kung talagang natanggap nila ang mga pera o hindi, sabi niya. Ayan. Oh. Isipin nyo nga, mga kababayan, isipin nyo Oh. Yung mga nakatanggap ng confidential fund. Sa OBP, 1,992. Sa 1,992, ang peki ho ng mga pangalan, 1,322. Sa confidential naman ng OBP, confidential fund, ang 677 na confidential fund, yung 405 doon, peke. According sa PSA, walang mga kamatayan, walang mga birth certificate, walang kapanganakan, walang kamatayan. Paano nga magkaka-record doon kung wala namang mga ganun tao? Alam na, di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye!